Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-ignore nitong si Gabiru kay Beathap dahil ininterrupt daw nito ang pinaka-importanteng moment ng kanyang buhay. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So bigla nga nagbago itong si Gabiru. Hindi na siya katulad ng dati na kayang paglaruan nitong si Beathap. Nagtaka itong si Beathap dito kasi ginamit niya naman ang lakas niya. Hindi siya nag-hold back pero nagawa siya mapatilapon nitong si Gabiru. Kaya nag-alarm ang instinct nitong si Beathap dito. Sinabihan siya ng kanyang instinct na kailangan niya mag-ingat habang itong si Gabiru naman ay wala nang alam. Ang nasa utak niya lang ngayon ay kung paano niya magiging girlfriend itong si Sofia. Na nagsalita itong si Gabiru. Sabi niya ay aatake na daw siya. Tumahimik naman itong si Beathap at inabangan nito ang kanyang ibabato na atake. Ngayon ay nagharap uli itong dalawang to. Imbis na maghintay lang ay sumabay itong si Beathap kay Gabiru. Nilagyan niya ng poison ang kanyang kamay na mayroong matilos na needles. That way ay siguradong patay ang matutusok niya na kalaban. On the other hand naman ay itong vortex spear lang ang gamit nitong si Gabiru. Hindi na siya ngayon nagpapanik at masyado na siyang kalmado. Mukhang ina-assess ngayon itong si Gabiru kung paano siya magdidil ng kanyang killing blow kay Beathap. Tapos eto na ang hinihintay ng lahat. Hindi nagtagal merong dalawang malaking whirlpools na galing sa tigmagkabilang side at ang bumagsak sa salpukan na ito ay walang iba kung hindi itong si Beathap. Ginamit nitong si Gabiru ang kanyang vortex crush. Ito ang kanyang special move na nag-pace through sa dibdib nitong si Beathap. Tray naman ang tray dito ang mga alagad nitong si Gabiru. Sabi nito mga ito sa kanya ay napaka-amazing daw. As expected daw of Gabiru-sama. Napaka-stick daw talaga nito at napaka-brilliant. Tapos once again ay nag-play na naman ang song nitong si Gabiru. Kaya napasayaw na naman siya dahil automatic response na nga ng mga muscles niya tuwing nagpe-play itong chain na ito. Nang biglang merong naalala itong si Gabiru at nag-blush siya ng dahil dito. Kasi meron nga palang pangako sa kanya itong si Sofia. Mabilis rin naman na naging weird ang behavior nitong si Sofia sa ngayon. Kasi kailangan niyang gawin ang kanyang promise kay Gabiru para sa naging awkward itong dalawang to. Kaya naisip ng mga alagad nitong si Gabiru na umalis na lang muna sila dito para mabigyan daw ng time para sa isa't isa itong dalawang to. Ini-good luck na lang nitong mga ito itong si Gabiru. Tapos umalis na nga sila. Medyo tense pa ang atmosphere sa pagitan nitong dalawa. Pero eventually nag-usap na rin sila. It turned out na perfect pala sila for each other. Ngayon tapos na tayo sa may side nitong sila Gabiru. Malaki naging epekto ng pagkamatay nitong si Torun sa balance ng mga battlefields. Hindi lang sa naging laban nitong sila Gabiru. Kasi kung mababalikan natin, nagsimula magseryoso itong si Beathap nung nalaman niya na namatay na itong si Torun. Hindi lang sa case nitong sila Gabiru naging ganon. Kasi pati sa case nitong si Carrion, Maidli at Nobera ganon din na nangyari. Kinailangan nilang mag-adjust sa mga pangyayari kaya kinailangan nila na gumawa ng mga decisive na decision. Ngayon, punta naman tayo sa may point of view nitong si Carrion. Itong si Carrion ang naunang umatake. Sabi kasi nitong si Carrion ay nanalo na daw itong si Frey. Kaya of course ay hindi din daw siya pwede magpatalo. Ngumiti itong si Carrion tapos tumingin siya sa kanyang kalaban which is itong si Abart. Itong si Abart ay maraming galamay. Hindi lang siya magaling when it comes to a close combat battle kasi maalam rin siya when it comes to casting magics. Ang kanyang stretchable na slender arms ay covered with exoskeleton at kasing tigas din ito ng pig alienium. Kaya nitong tusukin ang kanyang mga kalaban na parang katulad ng isang matilos na spear. Kaya suited na suited ito bilang isang weapon. Pero hindi lang yon. Dahil nga ang dami niyang mga kamay madali siya makapag-cast ng mga magic spells. Isa rin yun sa mga benefits. At first glance iisipin natin na since magaling itong si Albert sa close combat battle at magaling din siya sa pagkakast ng mga magic normal nga na isipin na lugi itong si Carrion sa kanya. Pero actually iba dito ang reality. Kasi kahit mukhang lamang itong si Abart naghihintay lang talaga itong si Carrion ng opportunity para siya umatake at finally tapusin na itong laban na ito. Kagaya na napag-usapan natin kanina hindi pa pala nag-all out itong si Carrion. Nagpe-preserve siya ng kanyang magicules para hindi agad siya maging useless sa may battle. Hindi niya rin ginagamit ang kanyang trump card which is ang kanyang Beast Roar. Inire-reserve niya ito para sa kasunod
susunod at mas malakas pa na kalaban. Kaya ngayon naghahanap lang itong si Carrion ng weak points nitong si Abart para talunin niya ito without consuming too much energy. As soon as nag-start kasi ang laban nila na-realize na agad nitong si Carrion na meron siyang malaking advantage laban dito. Pero hindi ibig sabihin nun kayang-kaya niya na itong talunin. May laban pa rin kasi sa kanya itong si Abart. Hindi ito ganun kahina. Actually, kapag naging careful itong si Carrion, kaya pa nga siya nitong talunin. Kaya careful pa rin itong si Carrion sa pakikipaglaban niya ngayon. Hindi niya ito minamadali at umiiwas itong si Carrion sa mga tipo ng injuries na pwedeng sumagabal sa kanya sa mga magiging susunod niya na battles. Kaya playing safe talaga siya. At tama daw pala yung instinct ni Carrion na ganong strategy ang gamitin. Kasi itong si Abart pala isang klase ng opponent na nag-e-enter ng rampant state tuwing ang kanyang physical strength ay almost exhausted na. Meaning, kapag ubos na ang lakas niya, nagkakaroon ng katawan niya ng lakas para mag-rampage. Nagiging triple ang kanyang attack and recovery power tuwing nasa may stage siya na ito. Kung nag-all out daw agad itong si Carrion dahil nag-enter itong si Abart ng rampant state niya, baka daw napahamak itong si Carrion kanina pa. Kaya hindi nagkamali itong si Carrion na hindi agad mag-all out nung una. Ang ginawa lang nitong si Carrion nagmasid lang siya. Minemorize niya ang pattern ng attacks nitong si Abart at ang cooldowns ng mga abilities nito bago nito ito magamit uli. Nang sa gayon, ma-memorize niya ang kanyang attack pattern. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.